Disyembre 1999 noon, nung una siyang nagpakita sa aming tahimik na bahay. Nasa kwarto ako noon sa ikalawang palapag at tinawag ako ni tatay mula sa may hagdan. Ang naisip ko ay oras na para kumain ng hapunan. Nagmadali akong bumaba at naabutan ko si tatay na nakatayo sa unang baitang ng aming hagdan. Tumingin siya sa akin at sumenya siya ng bukas na palad. Para bang sinasabing, sandali lamang. Napahinto ako. Nung nakita ko ang takot sa kanyang mga mata, doon ko naramdaman na parang mayroong mali. Dahan-dahan siyang lumapit sa akin. Hinawakan ang kamay ko at mahina ang boses na nagsalita. Gusto ko makinig ka sa akin ng mabuti, anak. Bumilis ang tibok ng puso ko. Inaabangan kung ano ang sasabihin sa akin ni tatay. Tumingin siya sa aking mga mata at nagpatuloy. Kapag bumaba ka, ay napaka-importante na ako lamang ang titingnan mo. May mapapansin kang kakaiba sa bahay natin. Ibang tao. Hindi mo siya dapat pansinin sa abot ng iyong makakaya. Munti ka na akong matawa, sa totoo lang. Bata pa ako noon at hindi ko maintindihan ng lubusan ng sinasabi niya. Naisip kong parang naglalaro lang kami ng drama sa isang eksena. Bago pa man ako makasagot ay nagpatuloy si tatay. Bubulungan ka niya. Susundan. Hahawakan at kung ano-anong mga bagay ang gagawin niya para lang makuha ang atensyon mo. Magiging sobrang mahirap ito, anak. Pero wag na wag kang makikipag-ugnayan sa kanya. Wag mo siyang papansinin, kakausapin o titignan. Sinisiguro ko sa iyong aalis din siya. Pero dapat gawin mo at ipangako mo na magkukunwari ka na hindi mo siya nakikita. Subukan mong wag na lang siyang isipin. Mangako ka, anak. Ang daming tanong na gusto kong sagutin ni tatay. Magkahalong takot at kalituhan ang naramdaman ko. Sumagot na lamang ako ng, "Opo, itay." "Halika na. Bumaba na tayo at maghapunan." "Dali na, anak." Nadagdagan ng lakas niya dahil pinag-usapan natin siya, pero kailangan. Ayokong magulat ka at titigan siya. Magtiwala ka lamang sa akin, anak, at tatandaan mo ang mga sinabi ko sa iyo. Tumango na lamang ako at dahan-dahan akong bumaba ng hagdan habang tinitingnan si tatay. Sinundan ko siya hanggang sa kusina at naramdaman kong lumamig ang hangin. Naamoy ko ang mabaho at malansang amoy ng nabubulok na laman. Naalala ko na para itong amoy ng patay na daga. Masakit sa ilong at nakakasuka. Sabay kaming umupo ni tatay. Kaharap ko naman ang aking kapatid na babae. Nakayuko siya at nakatitig lamang sa puting plato na wala pang laman. Si nanay naman ay nakatayo at kumukuha ng ulam namin sa kawali. Nung humarap siya ay napansin kong namamaga at namumula ang kanyang mga mata na para bang kakaiyak lamang niya. Pilit kong itinoon ang atensyon ko sa pamilya ko, pero sa gilid ng aking mga mata ay may malabong figura akong nakikita. Parang may tao sa sulok ng aming kusina. Hindi ko maaninag ang mukha niya dahil mayroon siyang mahaba at magulong buhok. Kulay abo ang balat nito at nakaupo sa sahig. Hindi ko man siya diretsyong tignan ay ramdam ko naman ang kanyang presensya at alam kong nakatingin siya sa akin. Tahimik ang kusina. Hindi katulad ng mga normal na araw na puno ito ng tawanan at kwentuhan.
Ngayon ay may napakabigat na pakiramdam na bumabalot dito. Hinawakan ng kapatid ko ang tuhod ko at bumulong. Nakikita mo din ba siya? Tumango ako. Tahimik! Sabi ni tatay. Naramdaman kong tumayo ang babae at dahan-dahan siyang naglakad. Ang mga hakbang niya ay basa na para bang umapak siya sa putikan. Dahan-dahan siyang pumunta sa aming mesa at tumayo sa likod ng aking kapatid. Nilagay niya ang kanyang nabubulok na kamay sa balikat ng aking kapatid na takot habang diretsyong nakatingin sa akin. Napansin kong may mga luha sa gilid ng kanyang mga mata. Wala naman akong magawa. Yumuko na lamang ako at tumingin sa plato. Naghain ng nanay ko ng pagkain sa lamesa. Alam kong ginagawa niya ang lahat para hindi pansinin ang babaeng nakatayo sa likod ng kapatid ko. Nakikita ko namang hawak-hawak ng tatay ko ang kamay ng kapatid ko sa ilalim ng mesa. Pilit na pinapalakas ang loob ng kapatid ko. Kumain ng kapatid ko ng hapunan habang ang babae ay nakatayo sa kanyang likuran at ang nabubulok na kamay nito ay nasa balikat niya. Kung ano-anong salita at bulong ang ginagawa ng babae. Hindi mo ito maintindihan pero mahirap din itong iwasan. Nakakabaliw na mga bulong. Ganun kami nabuhay ng madaming buwan. Pinilit naming tapusin ang bawat araw ng normal na para bang wala kaming nakikita kahit na nararamdaman, naririnig, naaamoy at nakikita namin ang babaeng ito. Kahit na umalis kami ng bahay ay may kakayahan siyang masundan kami. Kung kami ay bumabiyahe, minsan ay tatabi siya sa amin sa loob ng kotse o kaya naman ay nakatayo siya sa gilid ng kalsada. Hindi tumanggap ng mga bisita ang mga magulang namin sa bahay. Hindi din nila kami pinayagan na magpalipas ng gabi sa ibang bahay. Napakahirap para sa isang batang tulad ko noon na marinig na may planong masayang lakad ng ibang bata samantalang ako ay nakatali sa bahay. Ang ibang mga kaklase ko sa eskwela ay kakain sa labas samantalang ako ay didiretsong umuwi. Hindi ako maka-attend ng mga birthdays at mga field trips. Dahil sa sitwasyon na ito, kung sakali naman na may mag-aya sa akin, lahat naman napilitan akong tanggihan. Hanggang sa naging loner ako. Wala nang may gustong sumama o mag-aya sa akin. Wala akong kaibigan at wala din akong kasabay na kumain. Mas naging mahirap ito dahil mas madalas na mag-isa ako. Ang ibig sabihin ay madalas din magpakita ang babae sa akin. Mas madaming beses ko siyang nakakasama. Hindi lang naman ako ang palagi niyang sinusundan. Lahat kami ay may kanya-kanyang oras ng pagsunod niya. Susubukin niya ang iyong pasensya at lakas ng loob. Isang pagsulyap mo lang, isang pagtaas ng kilay o panginginig ng kamay o kahit anong senyales na nakukuha niya ang atensyon mo, ay buong araw kanyang susundan. Minsan mas matagal pa. Ang buong pamilya ay gagawin naman ng lahat. Mapalakas lang ang loob ng taong napili niya. Kung lumalayo naman siya, ay nakakatsyempo kami ng pagbulong sa isa't isa. Pinilit kaming sumumpa ni tatay na wag kaming magkukwento sa ibang tao. Yun lamang ang paraan para hindi na siya lumakas at maminsala pa sa iba. Siya ay isang halimaw na parasitiko ng atensyon. Napag-alaman namin na paisa-isang tahanan lang ang ginagambala niya bawat oras. Walang ibang tao na hindi miyembro ng tahanan na ginagambala niya ang makakakita sa kanya, maliban na lamang kung ikwento sa taong yon.
Ilang taon nang lumipas at nalaman ko ang katotohanan kung papaano siya napunta sa buhay namin. Ang tatay ko ang una niyang sinundan. Sa kapatid niyang babae, ang tiyahin ko ang nagdala naman sa kanilang bahay na nagmula naman sa kaibigan niya. Matagumpay na napaalis ng pamilya ni tatay ang babae ng ilang taon nila itong hindi pinansin. Wala na sana siya at mahihinto na sana ang kanyang panggagambala, pero noong 1999 ay naalala ulit siya ni tatay. Kaya nabuhay siyang muli at pati asawa at kaming mga anak niya ay nadamay. Tinupad namin ang aming pangako na hindi namin siya ikukwento kahit kanino. At ito ang pinakamahirap na bagay na ginawa namin. Lumalabas kami sa bahay ng grupo pero susunod pa din siya. Hindi namin gustong mawasak niya ang aming pamilya. Mas madali kapag kasama ang pamilya kaysa mag-isa. Tumutulong sila na hindi niya makuha ang atensyon mo. Kung mayroong nahihirapan na at parang susuko ay nandoon kami para sumuporta sa isa't isa. Maganda ang sistema namin tuwing sama-sama kami. Kaso hindi naman yun palaging pwede. May mga oras na hindi maiwasan na mag-isa ka. Kapag naliligo ka o kaya naman ay pupunta ka sa banyo, o ang mas malala pa nito ay kung matutulog ka na. Doon mo minsan mararamdaman na may humihinga sa likuran mo. O kaya ay may malagkit na buhok na didikit sa batok mo. Sa mga oras na yun ay tuwang-tuwa siya. Pinakamahirap na ito para sa nanay ko. Siya ang naiiwan sa bahay kapag kami ay pumapasok sa eskwelahan at ang tatay ko ay nagtatrabaho. Lahat ay nagbago nang hindi na kinaya ng nanay ko. Isang gabi, pagkatapos naming maghapunan ay pagod at masama ang pakiramdam ni nanay. Gusto niya nang magpahinga. Pagpasok niya sa kwarto ay naabutan niya ang halimaw na nakahiga sa kama nila. Imposible mong hindi mapansin. Hindi na kinaya ni nanay ang hirap. Nakarinig ako ng mga sigaw mula sa kwarto na sinasabi ni mama na umalis na siya at wag na kaming guluhin pa. Nasa ibaba kami noon at napatakbo si tatay sa kwarto sa ikalawang palapag para pigilan si nanay. Yun ang huling beses na nakita ko ang nanay ko. Pagkarating ko sa kwarto ay puro dugo na lang sa kama nila ang naabutan namin. Nandun pa ang babae pero wala na si nanay. Noong mga sumunod na linggo ay lagi niya akong binubulungan. Sinasabi niya sa akin na pwede ko ulit makita ang aking nanay. Ang kailangan ko lang daw gawin ay tignan siya at tanungin kung paano. Hindi ko yun ginawa. Siguro nagtataka ka kung ano ang dahilan kung bakit ko sinasabi ito ngayon sa'yo. Gusto kong isipin mo siya. Naalala ko ulit siya pagkatapos ng 20 taon at kaninang umaga ay nakita ko ulit siya. Mayroon na akong sariling pamilya ngayon. Hindi ko kayang mawala ang asawa at mga anak ko dahil sa kanya. Isipin mo siya. Isipin mo ang kanyang mahaba at itim na buhok. Isipin mo ang kanyang balat na kulay abo. Isipin mo ang kanyang payat at nabubulok na katawan. Isipin mo nasa bahay niyo siya para umalis siya sa bahay namin. Naipasa ko na ang sumpa sa'yo. Hindi na din magtatagal ay makakakita ka ng babae sa inyong bahay. Huwag na huwag mo siyang papansinin. Para na din yan sa kabutihan mo. Patawarin mo sana ako sa ginawa ko.